for me. Misa pa mga kapatid, I know the Lord. I know the Lord will make a way for me. Oh yes, Jesus, hallelujah. I know the Lord. I know the Lord will make a way for me. If I live a holy life, if I live a holy life, shine the road into the light. I know the Lord will make a way for me. Oh, Jesus, hallelujah. Sa iyong paborit pagsamba, Panginoon Diyos. Sa iyong katakilan. Sa iyo namin, Panginoon Diyos, pinagpapasalamat ang lahat ng mga bagay ito. But Lord, sa umagang ito, alam namin, Panginoon Diyos, na may magagawa ka sa aming mga buhay. Alam namin, Panginoon Diyos, na sa umagang ito, Ikaw siyang may kakayanan, Panginoon, upang magbigay ng kalakasan, magbigay, Panginoon Diyos, ng katitibay ng aming mga pananampalataya. Lord, we stand in your presence at alam mo, Panginoon Diyos, ang puso ng bawat isa. Alam mo, Panginoon, kung bakit kami nagkakatipon sa oras dito, yun ay upang ikaw sambahin, pahihig, Panginoon Diyos, at takilain nila natin sa aming mga buhay. So Lord, we can do nothing, Panginoon Diyos, kung wala ka sa oras dito. Because we can only worship you, Panginoon Diyos, sa tamang paraan kung narito ang iyong Espiritu, Panginoon. So Lord, we pray sa umagang ito, nalinisin mo kami ng iyong banal at dakilang dugo, Panginoon Diyos. Linisin mo kami sa lahat ng mga bagay na iyong masumpungan sa amin, Panginoon Diyos, mga bagay na hindi kalugod-lugod sa inyong harapan na aming nagawa, aming naisip, aming naisalita, Panginoon. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, sa aming kamalabisan, Panginoon Diyos. Linisin mo kami ng iyong banal at dakilang dugo, Panginoon, upang sa oras nito, ang iyong Espiritu Santo ay malayang makababa at makakilos sa aming kalagitnaan, O Panginoon. Lord, we need your holy presence. We need your Holy Spirit, O God, sa oras dito. Lord, kami po'y darako sa pakikinig ng inyong salita. At wala, ni isa man sa amin, Panginoon Diyos, ang may sapat na kakayanan at kapahayagan upang maunawaan ang inyong salita. Kung hindi, ang iyong Espiritu, Panginoon Diyos, siyang nakakaalam ng lahat ng bagay patungkol sa iyo. So Lord, we're asking for your holy presence, for your Holy Spirit sa umagang ito na manghuna, mag-anoint, Panginoon Diyos, and mag-lead sa amin sa aming gawain ito. Lord, ang iyong palingkod na iyong gagamitin sa oras dito, italangin na patuloy mong itago siya sa iyong likuran, O God, upang ang iyong pong mga banal na sakdal na salita lamang, Panginoon Diyos, ang siyang mahayag sa aming kalagitnaan sa oras nito. Lord, wala po ko sapat na kaalaman at sa iyo po nanggagaling ang lahat ng kaunawaan, Panginoon Diyos. So Lord Jesus, bless us, O God, sa umagang ito. Fill our cup, Lord, Panginoon. At Lord, sa iyo namin po itinitiwala ang service nito. Sa iyo po, Panginoon Diyos, ang kapurihan, sa iyong pasasalamat at kadakilaan, sa iyo tanging ngalan lamang, aming Panginoon Jesus Kristo, ikaw ang aming samot dalangin. Amen. But bago tayo umupo, mga kapatid, ay nais kang bumasa ng salita ng ating Panginoon para po sa ating teksto. Tayo na niya kung bawat isa na tayo po magbukas ng ating mga banal na aklat rito po sa Book of Psalms, chapter 33, verse 6. Nang sabi po rito, sa wikang Tagalog, sa English, mga kapatid, by the word of the Lord were the heavens made,
and all the hosts of them by the breath of His mouth. Sa Tagalog, sa pamamagitan ng salita ng Panginoon ay nayari ang mga langit at lahat ng natatanaw roon sa pamamagitan ng hinga ng kaniyang bibig. At Diyos sa magdagdag ng pagpapala sa pagkabasa ng kanyang mga salita, mari na po tayong makaupo. Amen. Thank you. Amen. So, isa po mapagpalang umaga sa pangalan natin Panginoon Hesus Kristo, mga kapatid. Amen. Nagagalak po ako na minsan pa na makapiling kayong lahat, mga kapatid. So, parang ang tagal nating hindi nagsama-sama. Tagal nating hindi nagpangipangita. Pero, papasalamat ako sa Diyos, mga kapatid, na tayo magkakasama sa oras na ito. Amen. At sama-sama tayong nagpupuri sa ating Panginoon Diyos, mga kapatid. So, hindi na po tayo magpapakatagal at dadako na tayo sa ating topic. So, yung topic natin, Godhead pa rin, mga kapatid. Actually, baka nasa 1/4 pa lang tayo. And part 7 na tayo ngayon, mga kapatid. Amen. The greatest revelation of all revelations, ang Godhead, ang pagka-Diyos ng ating Panginoon. Amen. So, last time, yung iba, wala po rito. Balik tanaw lang tayo ng mabilis, mga kapatid. Time check, 9:11. So, last time na pag-usapan naman natin yung patungkol sa wisdom. Amen. Nung last Sunday, ay napag-usapan natin, mga kapatid, ay yung tinatawag na word, John 1:1, mga kapatid. Then last time, yung wisdom sa mga narito po, mga kapatid. Amen. At napag-aralan natin na ito palang word at ang Diyos ay isa. Tama? At ang wisdom din pala at ang Diyos ay isa. Amen? So, itong power at wisdom na ito ay ang kasama ng Diyos. Wala pang langit at lupa. Amen? So, nandyan na yung word at wisdom ng Diyos. Ito yung kanyang tinatawag na power tools, mga kapatid, ang salita. Kaya nga sabi ng ating teksto, kung papansinin natin, sa pamamagitan ng salita ng Panginoon ay nayari ang mga langit at lahat ng natatanaw roon ay sa pamamagitan ng hinga ng kanyang bibig. Pamamagitan ng salita. Amen? At natukoy din naman natin last Sunday na ito palang wisdom at word, sabi ng Corinthians, ito ay si Jesus Christ. Amen? So, nung una ang Diyos ay Espiritu, walang laman, walang buto, Espiritu, Spirit form, mga kapatid. Pero nagkaroon ng tinatawag na logos o word. Amen? So, logos, word. Ano nga po yung ibig sabihin ng logos? The divine expression of God. Ang banal na pagpapahayag ng Diyos. So, may tinatawag na expression of thoughts. Ngayon, pag sinabing logos, pag dinirekta natin yan, mga kapatid, ito yung anyo at hugis, mga kapatid, na hawakan. Visible form, tulad ng mga laman natin. Ibig sabihin, katawan, sa madaling sabi. So, nagkaroon ng katawan ang ating Panginoon Diyos before He created the heaven and earth. Amen? So, hindi tayo doon, mga kapatid. Pero may isa pang topic na maganda doon, beginning of creation. Pero nauna, ang katawan ng ating Panginoon Diyos bago niya lalangin ang sanglibutan. Amen? Malinaw po yun, mga kapatid. Amen? Isang bagay na nasa kaisipan ng Diyos nung pasimula, amen, na kanyang sinalita. Di ba? Nung sinalita niya, mga kapatid, nagkaroon ng katuparan. Tulad na sinabi, and God said, let there be light. At nagkaroon ng liwanag. Amen? And God said, mga kapatid. So, pag sinabi natin na logos, mga kapatid, ito po, ang kaulagan nito ay theophany. Amen? Theophany of God. Amen? So, ano ba yung theophany? Kasi yung theophany, alam ko yung iba sa inyo, napakinggan na ito. So, what is theophany? So, pag sinabi natin theo, it means God. Pag sinabing theo, Diyos. At ano naman yung pani? P-H-A-N-Y. Pag sinabing pani, it means the shape, the form, the representation of God. Amen? So,
Pag sinabing logos and theophany, it means express image of God. Amen? The visible form of God. Ang form, ang representasyon, mga kapatid, ang anyo ng Diyos na nakikita. Dahil hindi nakikita ang Diyos nung pasimula, mga kapatid. Dahil siya ay walang laman at walang buto. Siya ay espiritu, mga kapatid. Amen? Tuwirang larawan at nakikitang anyo ng Diyos. At yun nga, tulad ng sabi natin, itong logos at word nung last time, pumatungkol ito kay Jesus Christ. Tama po. So, ano nangyari pagkatapos na lumabas yung logos, mga kapatid? Pagkatapos na magkaroon ng physical na anyo ang Diyos. So, ito na po yung sinasabi natin kanina na sumunod na po yung Genesis chapter 1, verse 1. Ano yung Genesis chapter 1, verse 1? Mga kapatid, ito yung beginning, mga kapatid. Beginning, God created the heaven and the earth. Amen? So, nauna muna ang Diyos na magkaroon ng image, larawan, mga kapatid, tsaka niya nilikha ang sanglibutan. So, kung unawain natin ito, mga kapatid, ito yung tamang pagkakasunod ng Bible, mga kapatid. Sa iba yung akala nila, kapag nagbasa sila ng Bible, ang pinakauna is yung Genesis chapter 1, verse 1. Pero hindi po, mga kapatid. Nauna muna, mga kapatid, ang logos, word, mga kapatid, bago siya lumikha. Dahil ang instrumento ng Diyos sa paglikha ay ang kanyang salita. Amen? Ang wisdom niya, ang kanyang kapangyarihan. So kung walang wisdom, walang word na nailabas, walang malilikha. Balikan natin. Sabi, and God said, let there be light. And God said. Kung hindi nagsalita, kung walang salita, walang nalalang, di ba? Amen? Nakasunod po ba tayo, mga kapatid? Amen? Kaya sa chronological order, mga kapatid, hindi maaaring ang Genesis 1 ay mauna sa John 1:1. Amen? Logos theophany muna. Amen? Bago nilikha ang langit at lupa. So, basa tayo ng mensahe ng ating propeta. Sabi rito sa kanyang message na Life, 1957, sabi po rito, and then out of the existence of the Father went the Logos, which was the Son, which was a theophany. Sabi rito, mula sa pag-iral ng Ama, mga kapatid, ay lumabas yung tinatawag na Logos. Amen? Ano yung Logos? Siya yung Word. Siya yung anak, mga kapatid. At yung anak na yon ay isang theophany. Visible form, mga kapatid. May laman at may buto. Amen? Nung una, ama lang siya at lumabas sa kanya yung Logos, mga kapatid. Ngayon, which was the body of the great Jehovah God went forth in a celestial body. So, ito po ay isang katawan, mga kapatid. Dakilang Diyos, mga kapatid, yung kanyang katawan, sabi rito. That's the Logos. The Word spoke out of them great fountains of life and went forth. And there was the theophany, which was God made into Word, mga kapatid. Then that theophany was made flesh in that person, Jesus Christ. Amen? And then all the fullness of the Trinity dwelt in Him, both Father, Son, and Holy Spirit, in all that, mga kapatid. So sa madaling sabi, ay ating propeta, ang Diyos na umiiral, nung una yung Ama, mga kapatid, lumabas sa Kanya yung Logos. Amen? Lumabas sa Kanya, nanggaling sa Kanya, mga kapatid. At siya rin naman yon, mga kapatid. Mamaya mas magiging malinaw sa atin ang bagay na ito, mga kapatid. Isa pa, basa ulit tayo ng Bisaya natin propeta. Ano bang klase ng katawan ng theophany na pinag-aaralan natin? So, ito po yun, mga kapatid. In other words, a better word for it, it was what we call a theophany. So, what is a theophany? Theophany is a human body that's glorified, mga kapatid. So, ang theophany ay isang katawan na niluwalhati. Amen? So, not exactly with flesh and blood like it will be in its glorified stage. So, sabi ng ating propeta, pag sinabing theophany, hindi ito eksaktong tulad ng laman, mga kapatid natin, at dugo, mga kapatid. Hindi katulad nito.
Amen? Itong theophany ay nasa glorified stage. Amen? Anong klaseng katawan yon? Theophany is a body that's glorified, but it is of a form of a human body that doesn't eat, mga kapatid, neither does it drink, but it's a body that's waiting for us as soon as we leave this one. Amen? So, yung glorified body, yung theophany, mga kapatid, ay klase ng katawan, mga kapatid, na hindi kumakain at hindi na kailangan uminom. Amen? Ito ay anyo ng katawan, mga kapatid, na kung titignan natin ang ganda, hindi umiinom, hindi kumakain. Tama po? Mga kapatid. Kasi, maganda katawan, mga kapatid. Kasi gusto ng ganitong katawan. Amen? Kasi itong mga katawan natin, kahit lagi itong gutom eh. Pakainin natin ng 6 na beses, 10 beses sa isang araw, mayat maya, gutom. Tama? Mga kapatid. Kaya ang laki ng gastos. Hindi makatipid. Kakakain. Amen? Kaya nga tayo nagtatrabaho, di ba? Main reason para makakain tayo. Tama po? So, kung may glorified body ka, hindi mo na kailangan. Di ba? Na kumain, na tuminom. So, maganda, mga kapatid. Ang gatong body. Sino gusto ng gatong katawan? Amen? Praise the Lord. Hindi pa tayo may stress. Kasi kung kumakain tayo ng kumakain, iniisip natin, tumataba tayo, lumalaki tayo. Di ba? Eh kung meron tayong gantong klaseng katawan, mga kapatid, hindi natin kailangan intindihin yung pagtaba natin, pagpayat natin, yung gagastusin natin para sa pagkain, mga kapatid. Amen? Kaya, sabi ng ating propeta, this is the kind of body that waiting for us, mga kapatid. Amen? Kaya, napaganda ng reward ng ating Panginoon. Sino bang ayaw sa reward ng Panginoon Diyos? Amen? Napakaganda. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Ngayon, galay natin. Ang Diyos ng pasimula, Espiritu, walang laman at buto. Tama? Walang laman. Ngunit nagpasimulang magkaroon ng tinatawag na shape, representation, mga kapatid. Amen? Ang tanong, saan nagsimulang lumitaw yung logos, yung word, in theophany? Amen? So, John chapter 1, verse 18, mga kapatid, basahin natin. Sabi rito, no man hath seen God at any time. The only begotten Son, which is in the bosom, mga kapatid, of the Father, He hath declared Him. So sa Tagalog, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Amen? Ang buktong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Amen? So, importante na malaman natin, na makita natin kung saan ba nanggaling yung anak. Kasi yung iban, pag sinabing anak, pangalawang persona agad. Pero saan ba siya nanggaling? Amen? Hindi yung mababasa natin yung ilang mga talata, tulad dito, may nakalagay na Father and Son, isipin agad natin na dalawang Diyos. Di ba? May dalawang magkaibang persona noon pang pasimula, mga kapatid. So, kung napag-aralan natin last time, yung power and wisdom of God, nasa kanyang loob. Di ba? Kasama niya, mga kapatid. So, sabi rin ng Psalms, wala daw katabi ang Diyos ng pasimula. Wala sa kanan, wala sa kaliwa. Amen? At, pansinin natin, kung wala pala sa katabi, hindi pala katabi ng Diyos, nasaan pala yung anak? Pansinin natin yung John 1:18. Sabi rito, the only begotten Son, which is in the bosom of the Father. Nasaan daw po? Nasa bosom. Amen. So, ano yung bosom? Mga kapatid, ang tanong. Ito yon, bosom. Amen. Ito yon. Madali sabi, heart o puso. Bosom. Mga kapatid. So, kung titignan natin, ang Ama ay eternal na espiritu. So, kung siya ay espiritu pa lang noon, mga kapatid, ibig sabihin, yung Son na tinatawag rito ay parte ng espiritu na yon. Sila ay nasa isang espiritu, isang kalalagayan. Siya ay substance, mga kapatid, ng Father.
Amen? Kaya walang katabi ang Diyos na ibang persona, ang kanyang kasama nga lang ay yung power at wisdom na nasa bosom niya, mga kapatid. So kapag ka tinanong kayo, may makausap kayo dyan, sino yung sinasabing kasama rito ng ni Kristo? Lumikha siya. Sabi rito sa John 1:18, ang linaw, nasa bosom ng Father, mga kapatid. Nasa kanya, mga kapatid, nasa loob niya, parte niya, mga kapatid. So malinaw po yun. Amen? Ngayon, ang Diyos ay kanyang inexpress ang kanyang attributes na Son. So there are three major attributes. Tama, mga kapatid? Father, Son, and Holy Spirit. Siguro next time, sunod na talakay natin, doon na tayo tutungo. Doon sa three attributes na yon, mga kapatid, isa-isahan natin. Ngayon, dito palang lumabas yung John chapter 1, verse 1. Yung in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, mga kapatid. Nasa sinapupunan, sabi ng Bible. Ang anak ay nasa sinapupunan ng Ama at kanyang inilabas, mga kapatid. Bakit? Para i-express yung kanyang attributes into sonship, mga kapatid. Amen? Ano yung tatlong katangian ng Diyos? Ama, Anak, Espiritu Santo. Siya lang din yun, mga kapatid. Walang pagkakaiba. Amen? Diyan ang nagkaroon ng Diyos ng katawan, mga kapatid. May muka, may laman, may buto, may representasyon, may anyo. Mga kapatid, nakikita na siya, sa madaling sabi. Kaya kung papansinin natin, mga kapatid, nang likhain ng Diyos si Adan, saan siya nilikha, mga kapatid? Basahin natin sa Genesis chapter 1, verse 26. Amen? Sabi rito, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid at sa mga hayop at sa buong lupa at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Amen? So, nung likhain ng Diyos si Adan, saan niya ito nilalang? Ang sabi rito, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Amen? So, nilalang ng Diyos si Adan sa kanyang larawan. Galing sa kanyang sariling larawan, mga kapatid. Amen? Eh kung ang Diyos ay espiritu ng pasimula, wala pa siyang katawan nun, paano nagkaroon ng mukha si Adan nung nilikha? Halinaw po? Amen? Paano nagkaroon ng katawan si Adan? Paano magkaroon ng laman at buto si Adan kung ang lumikha sa kanya ay espiritu? Yan sabi ng Bible, sabi ng Diyos ng lalangin niya, let us make man in our image. So, ibig sabihin, yung pinagkopyahan, may katawan rin kasi may katawan si Adan. Amen? So, natitigyan natin, yung Bible, mga kapatid, ito yung tamang latag pagdating dito. Amen? So, hindi magkakaroon ng katawan, ng muka, ng laman at buto si Adan kung ang naglikha sa kanya ay espiritu. Dapat espiritu rin siya, mga kapatid. Dahil ang sabi ng Diyos, dalangin natin ng mga tao sa ating sariling larawan at wangis. Amen? So, marino po sa atin yon, mga kapatid. Amen? So, basahin pa natin yung Kolosas, mga kapatid. Dito natin mas makikita na nauna munang magkaroon ng katawan ng Diyos bago lalangin ang lahat ng bagay. Colossians chapter 1, verse 16 to 17, mga kapatid. Excuse. 9:11 po tayo nagsimula. No? Ito po sabi rito. Sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa Kanya. Amen? All things were created by Him and for Him. Ibig sabihin, mga kapatid, kung wala ang Diyos, amen? Kung wala, mga kapatid, ang salita, ang wisdom ng Diyos, amen? Walang
na likha. Amen? Napakatibay na verse niyan. Baba pa natin. At siya'y una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa Kanya. Amen? Siya yung una sa lahat ng mga bagay. Siya yung pinakauna, mga kapatid. Before all things pa. Amen? Malinaw po yun, mga kapatid. Ang Diyos nung pasimula na nasa katayuan ng Espiritu ay nagkaroon ng katawan. Amen? Nagkaroon ng shape, ng representation sa katauhan ni Jesus Christ, mga kapatid. So before all things pa, nandun na yung katawan. At yun ay si Jesus Christ. So paano nangyari yun, Brother Dave? Si Jesus Christ nandun na? Pasimula pa lang nung una, bago lilikhayin ng Yes, mga kapatid. At sa mga further natin, discussion natin, mga kapatid, patungkol rito, mapapag-alaman natin at mas mapag-uunawa natin kung paano nangyari yun, mga kapatid. So ngayon, focus muna tayo dito. Amen? Napakalinaw dito sa verse 17. Siya'y una sa lahat ng mga bagay. Wala pang dumating na iba. Siya pa lang, mga kapatid. So basa ulit tayo ng message ng ating prophet. Calling Jesus on the Scene, 1963, paragraph 135. Sabi rito, if the Bible said, Colossians chapter 1, verse 15, that we worship an invisible God. Basahin natin Colossians chapter 1, verse 15. Sabi rito, who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. So sabi rito, ang Diyos ay invisible. Diba? Invisible God. Ibig sabihin, hindi siya nakikita. Ngunit, mapapansinin natin, siya ay nagkaroon ng tinatawag na image. Sabi rito, who is the image of the invisible God. So, nung una, invisible, tas nagkaroon ng image. Amen? So, tutuloy natin. Do you believe that? Then this person coming around here with nail prints and smoke and blood and everything else that wouldn't make him God. We worship an invisible God. He has always been invisible until He identified Himself in Jesus Christ, mga kapatid. So sabi ng ating propeta, mga kapatid, ang Diyos ay invisible talaga dati pa. Hindi siya nakikita, wala siyang laman at buto, wala siyang anyo, wala siyang representation, wala siyang form, mga kapatid. Not until ilabas niya si Jesus Christ, mga kapatid. Amen? Kaya na nanggaling si Jesus Christ? Sama. Ngayon, ang tanong, yung pinanggalingan ba na yun, magkaiba ba yun? Hindi, mga kapatid. Tulad ng salita na napag-aralan natin ng last time, di ba? Ang salita mo, ikaw yun. Tama? Kapag nasira ang salita mo, sira ka rin. Tama? Magsinungaling ka, hindi yung salita mo yung madadamage, ikaw yun mismo. Kasi ikaw yun eh. Tama? Sa'yo nang galing yun, salita mo yun eh. So, ganun rin, mga kapatid. Ang Ama, naglabas ng expression niya, ng thoughts niya into sonship attributes, which is Jesus Christ. At siya yun. Nilabas niya yun, mga kapatid, upang ma-express yung visible form niya. Makita natin siya, mga kapatid. Amen? Ngayon, nais kong bago tayo magtapos, mga kapatid, nais kong basahin muna ulit yung balikan natin yung Genesis chapter 1, verse 26. Since nabasa naman na natin, nadaanan na natin kanina, ito yung isang verse na ginagawang batayan ng mga tao para sa kanilang doktrina na merong higit sa isang Diyos. So madalas dyan, mga kapatid, kapag may nakausap kayo patungkol sa pagka-Diyos, ito yung kanilang binabasa. Kasi dito, makikita natin yung plurality na tinatawag. Amen? Ngayon, basahin natin itong talatang ito. Sabi rito sa Genesis chapter 1, verse 26. Sabi rito, and God said, let us make man in our image and after our likeness. Yung ginamit na word, mga kapatid, ito ay ginamitan ng salitang let us. Let us at saka yung our. Amen? So, pansinin muna natin itong talatang ito. Kapag binasa natin ito, inunawa natin, mga kapatid, mapapansin natin dito na itong Genesis chapter 1, verse 26 ay plano pa lamang.
Ayan, sabi rito, lalangin natin. Lalangin natin. Hindi sinabing nilalang, mga kapatid. Hindi sabing nilikha. Ang sinabi rito, lalangin natin. Pinagpaplanuhan pa lang, mga kapatid. Hindi pa siya nagaganap. Amen? At nung sabihin rito, mga kapatid, na let us make, mga kapatid, itong plurality na ito po yung nakikita nila. Kapag binasa nila ito, sasabihin nila sa inyo, kita mo, let us make. Ibig sabihin, may kasama. May dalawang Diyos, may tatlong Diyos. Pero hindi po ganun yon, mga kapatid. Amen? So, tama naman na there is plurality. At alam ko na pag-aralan na po natin yung last time, plurality, mga kapatid. Pero yung plurality dito ay sa plano lang, mga kapatid. Kapag babasa po tayo ng Bible, tandaan po natin, mga kapatid, na mahalaga na basahin din natin yung kasunod niya, mga kapatid. Yung buong scripture. Kaya kung babasahin natin sa verse sa ibaba, mga kapatid, ito na yung mismong actual, mga kapatid, na paglikha ng ating Panginoon. Sa plano plural, pero paano naman sa mismong paglikha? Nung nalikha ba, may kasama ba talaga ang Panginoon? Basahin natin sa 27. At nalalang ng Diyos ang tao ayon sa kaniyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang niya sila na lalaki at babae. So, pansinin nyo, nung 26, plural, us. Pero pagbaba, nung mismong creation na, mga kapatid, God created man in His own image. His. Singular. Bumalik, mga kapatid. Amen? So, sa iba, pag binasa nila ito, nakakalito. Di ba? Kung wala nga naman tayong kapahayagan, hindi natin na ituro ng maayos ito, marahil iisipin talaga natin na dalawa. O kung hindi man natin tanggapin yung dalawa, maguguluhan lang tayo. Kasi doon sa taas, may kasama. Tapos pagdating sa baba, mag-isa lang lumikha. Bakit nagkaganon, mga kapatid? Amen? So sa biyaya ng ating Panginoon Diyos, at sa kanyang ginamit na propeta, amen, kapurihan sa Diyos, pinaliwanag ito sa atin, naisa-isay ito sa atin. Simple lang ang sagot doon, mga kapatid. Amen? At ito ay base sa salita ng Diyos. Isa lang po ang lumikha at walang ibang kasama ang Diyos, mga kapatid, kundi ang kanyang sariling theophany. Laman. Amen? Brother Dave, bakit doon sa verse 26, ginamit yung let us, at saka yung word na are, yung mga plural na yon? Ito po sagot dyan. Kaya us at are, mga kapatid, ang ginamit sa verse 26, sapagkat dalawa po yung blueprint, mga kapatid. Ano yung blueprint? Pag sinabi natin na blueprint, mga kapatid, ito yung pinaggayahan, pinagkopyahan. So, balikan natin yung verse 26. Sabi ron, let us make man in our image and after our likeness. Magkaiba ang image at likeness. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Anong pinagkaiba? Pag sinabi po nating image, ito po yung John chapter 4, verse 24. Mga kapatid, basahin natin. John 4:24, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Amen? No daw po, ang Diyos ay espiritu, at yun ang image ng ating Panginoon. Amen? Nang lalangin ng Diyos si Adan at si Eva, mga kapatid, take note, sa form muna ng spirit. Amen? Tingnan natin kung totoo ba yung sinasabi natin dito. Dito sabi rito sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Sabi rito sa Tagalog, at pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Anong unang pagkalikha sa atin? Sabi sa Genesis 1:26, di ba? Lalangin natin ang tao sa ating larawan. Image. Ano yung image? John 4:24, espiritu ang image, mga kapatid. At ang sabi pa rito sa 1 Thessalonians, mga kapatid, I pray God your whole spirit and soul and body, mga kapatid,
be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Ano na una? Espiritu at kaluluwa, mga kapatid. Amen? Naunawan po natin yon, mga kapatid. Spirit and soul, and then body, mga kapatid. At yun muna yung nauna, image, mga kapatid. Tapos ano yung kasunod? Likeness naman. Ano ba yung likeness, mga kapatid? Ito na yung katawan. Amen? Kaya kung babasahin natin pagdating sa Genesis chapter 2, verse 7, gumawa na ang Diyos ng form, mga kapatid. Amen? Nag-form na siya. Babasahin natin. Genesis chapter 2, verse 7. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Amen? So, nagkaroon ng buhay ang kaluluwa. Kaluluwang may buhay, mga kapatid. Ang tao ay naging kaluluwang may buhay. So, siyempre, kaya nga natawag na nagkaroon siya ng buhay, mga kapatid, naging kaluluwang may buhay, kasi nga, kaluluwa muna siya nun. Amen? May espiritu muna, may kaluluwa. Image yun. Yun ang image. At nagkaroon na ng katawan, which is likeness yung body. Amen? Kaya ang tinutukoy sa Genesis chapter 1 verse 26 na let us, at yung salitang are, yung plurality, mga kapatid. Ang plural form doon ay ang image ng spirit, mga kapatid, dahil ang Diyos ay espiritu. Amen? Hindi po dahil sa may iba pang Diyos, mga kapatid. Amen? Merong blueprint na higit sa iisa, mga kapatid. So ano yun? Amen? Spirit, soul, and body. Amen? Hindi mo naman pwedeng sabihin na singular lang yun kasi tatlo yun, mga kapatid. Amen? Kasi kung isa lang yun, hindi kompleto. Kailangan kompleto, sabi ng Thessalonians, di ba? Ingatan natin ang ating spirit, soul, and body. Amen? Lahat tayo meron nun, mga kapatid. At maging sila batadan din naman, na nalikha ng ating Panginoon Diyos. Nagsimula muna sila, mga kapatid, sa image, the spirit, mga kapatid, form, and likeness, body. Amen? Invisible form, spirit, at visible form, body, mga kapatid. Kaya nang ang Diyos ay lumikha sa verse 27, naging plural na lang. Kasi isa lang naman siya. Amen? Siya lang yung mag-isang lumikha. Pero dun sa us, mga kapatid, may blueprint na maraming pinagkopyahan, mga kapatid. Amen? So, naunawaan po ba natin yung bagay na yun, mga kapatid? Amen? Kung hindi naman malinaw sa atin, pwede naman nating pwede nyo itanong sa akin mamaya o kaya kay Brother Jason, mga kapatid. So, since tayo po yung Sunday School lamang, 9:43 na, nagsimula tayo 9:11. So, siguro nagpasa tayo 30 minutes. So, dito natin pasamantala po muna puputulin yung ating talakayan patungkol rito. At nawa may natutunan po yung bawat isa sa atin. At sabi ko nga, kung meron man kalituhan or what, mga kapatid, na hindi masyado naging klaro sa inyo, pwede nyong itanong mamaya, mga kapatid, after na service natin. So, to God be praised, to God be all the glory, God bless us all po, mga kapatid. Amen. So, ako ulit, mga kapatid, tayo po ay didiretso na sa atin pong pagpupuri sa ating Panginoon.